ating lahat. Tayo po ay narito upang pakinggan at tunghayan ang pagdedebate, pagtatalo ng dalawang pangkat tungkol sa computer technology. Kung ito ba ay nakatutulong o nakalulong lamang. Sabi nila, ang pagkaibento ng teknolohiya, lalo-lalo na ang mga teknolohiyang pangkomunikasyon, ay umpisa ng pagbagsak ng ugnayan ng tao sa kapwa. Sabi naman ng iba, ang teknolohiya ay pinaunlad ang komunikasyon at ugnayan ng bawat isa. Ano po sa inyong palagay? Upang ating formal na umpisahan ang ating pagkakaroon ito, tinatawagan ko ang isa sa mga anak ko para sa isang panalangin. Salamat po sa iyo, walang hanggang paggaling, pagpamahal at proteksyon. Sa ngalan ng Jesus, para kami dalangin. Mari po tayo umupo at sa oras nito, atin pong ikinagaganap ipakilala ang ating mga espesyal na panauhin at mga panalista sa pagtatalo nito. Kasama po natin dito ang ating punong guro sa paaralan ito, si Madam Flor Delisa A. Sanadan. Madam, ang ating pinakamagandang senior teacher sa ating paaralan ito, si Madam Susima Kasim. At ang mga nagagandahang binibini o ginang sa paaralan ito, sina Madam Lenny at Madam Margie. Sa debate ito. Ayon naman po ipinakilala sa inyo ang ating moderator sa debate ito. Walang iba kundi si Clinton Wakilan Tino. Sir! Mga kagalang-galang na pangalista sa pagtatalong ito na pinamumunuan ng ating mahal na punong guro, Ginang Flodelisa A. Sanadan. Ang ating guro sa ICT, Madam Glenda L. Tito. Mga matatalino at magagaling na kalahok sa debateng ito. Mga manonood at sa inyong lahat, magandang buhay po sa ating lahat. Teknolohiya, binago ang buhay ng tao sa mundong ito. Saan mang sulok ng daigdig, hindi natin itatago ang pag-usbong ito sa matao man o liblib na lugar. Meron at meron kang mamamataan na isang taong gumagamit ng teknolohiya, lalong-lalong na ang teknolohiya pang-komunikasyon. Hindi na po pambihira kung may mga taong sila nakadikit na ang kanilang mga daliri, maging ang kanilang mga mata sa gadget. Ito ang pagtatalunan ng dalawang pangkat sa oras na ito. Teknolohiya, nakakatulong nga ba? Pinauunlad ba ng ugnayan o komunikasyon ng bawat tao sa kapwa nito? O nakakatulong lamang ito at tila nilimitahan pa ang pakihalubilo natin sa kapwa? Mula sa pangkat ng pabor sa teknolohiya ay nakatutulog sa pag-uunlad ng komunikasyon. Ipakikilala ko ang ating mga kalahok. Jean-Marc Balmoya, Marjorie Lingayo, Adrian Tagibaw, Thea Arnold, Leonard Panlangaw, at Jesse Dizon. Wala naman sa kasalungan na kami, Randel Saliwan, Kate Maria Pangipisan, Ibina Iyawan, Thea Nawi, Charming Gokan, at Charmel Tagyang. Palakpakan po natin sila. Mga kaibigan, ang ating unang tagapagsalita ay mula sa mga panig ng mga
ngayon na ang teknolohiya ay pinapaunlad ang ating ugnayan. Tingnan po natin ang unang tagapagsalita. Magandang buhay po. Ako po ay naniniwala na ang teknolohiya ay nakakatulong sa pag-unlad ng komunikasyon ng bawat tao sa kapwa sapagkat napakadali niyang makipag-usap, makipaghalubilo o makipag-ugnayan sa mga kaanak at kaibigan mula sa ibang panig ng mundo. Isa pa, kung may emergency, pwedeng isang tawag at text, nandyan na si Superman. Salamat po. Magandang buhay po sa inyong lahat. Ang problema po sa palaging konektado sa kapwa-tao ay mas mabilis na naman makapagpala sa kapwa. Bakit? Dahil alam mong abot kami lang ang iyong gadget, kahit may mga dapat gawin ay maaaring makapusukan, mag-cellphone, mag-Facebook pala. Dahil nasa mga kamay mo lamang ang iyong mobile phones. Kung minsan tatawagan ka lang ng ibang tao, ngunit wala naman silang sasabihin na makipagchismisan lang pala sila. Ako po ay sang-ayon pa rin na napakaunlad ng teknolohiya ang ugnayan o komunikasyon sapagkat sa pamamagitan nito pinapaganda ang relasyon ng bawat tao. Nasa malayang ito Kasi alam mo yung cellphone ko diyan malita ko. koneksyon na parang Picture ko ita ka. Patuloy pa rin ang komunikasyon mo sa isang tao, lalo na ang mga nasa malayo, pero napansin ko na ang gusto kasama mo sa bahay, lalo-lalo ay hindi mo na nakakausap dahil sa yung gadget. Hindi nakabuluhan ang pakikipag-usap mo sa mga kapatid at kabilang mo dahil nakatulog ka sa iyong Facebook kung saan doon mo makakontak ang mga kaibigan mo. Nakakatulong pa rin ang teknolohiya dahil maliban sa ikaw ay konektado sa mga kapamilya at kaibigan. Nakakatulong din sa pagkuha, pagtago at pagbahagi ng mga larawan sa pamamagitan ng ating mga cellphones at tablets. Maaari mo rin i-upload sa internet at isave ito at pwede mong panoorin ito sa kahit anong oras mo gusto. Hindi lang iyan, pwede mo rin isave ang mga text message na gusto mong basahin ulit sa mga darating na araw. Salamat po. Yung cellphone ko, picture mo ta konti SPG. walang larawang hindi mo mauulas. Ganon din sa mga larawan na kuha sa mga bagong teknolohiya. Abala ka sa pagkuha ng larawan, ngunit ang hindi maganda noong panoorin mo na ng larawan o video na kuha sa iyong gadget. Hindi mo mahanap doon ang maganda mong mukha dahil maaari kang busy sa pag-set sa cellphone mo o ikaw na ang ginawang photographer. Mas mainam at makabuluhan pa rin ang personal na pagkikipag-ugnayan sa kapwa. Maaari ka namang gumamit ng selfie stick kung kinakailangan. Isang kagandahan ng teknolohiya ay maaari kang asahan ng ibang tao. Bakit? Sapagkat alam nilang ikaw ay updated sa lahat ng bagay dahil ikaw ay konektado sa internet. Alam nilang ikaw ay may idea ka sa kung kailan ang laban Pacquiao, kung anong balita sa Marawi, at kung ano ang mga bagong balita sa tungkol sa ating ekonomiya. Para kang kailan walking dictionary o Google na maaaring lapitan kung may kailangan tungkol sa teknolohiya. O di ba maganda yun?
kung nawala ang kuryente at palubat ng iyong gadget. Wala ka ng idea kung ano ang iyong gagawin dahil nakadepende ka na talaga kay Mr. Google or Mr. Internet. Sa library pa rin ang bagsak mo kung saan matatagpuan mo ang mga libro maaari mong gamitin sa pag-research kung bigla ang hindi ka makakonect sa Maliit na bagay lamang iyang pagkawala ng koneksyon. Naniniwala pa rin kami na malaki ang naitutulong ng teknolohiya dahil magiging produktibo ka kahit saan ka naroon. Halimbawa, ikaw ay hindi makakapasok sa paaralan dahil sa mga hindi maiwasang dahilan. Maaari kang gumawa ng mga requirement at isend mo sa email ng iyong guro. Maaari ka na rin magtrabaho at magkapera gamit ng teknolohiya. Uso na ngayon ang online selling o online job. Maaari kang magtrabaho kahit nasa bahay ka lang, kahit nakabakasyon ka, o kahit nasan ka man, basta't may access ang internet. Hindi naman lahat ng oras ay produktibo ka talaga dahil sa katunayan, kapag konektado ka sa internet, hindi mo namamalayan ang oras mo. Nakapatender ka sa online job mo. Umaasa ka na lang sa internet. Namamalayan mo na lang ikaw pala ay nanonood ng video sa YouTube. Nakatutok ka na pala sa Facebook kung ano mang mahanapan mo sa internet na siyang dahilan ng pagkaantala ng talagang gagawin mo sa mga oras na yun. Hindi ka na naging produktibo sa oras na yun. Ganun pa man, naniniwala pa rin kaming ang teknolohiya ay malaki ang nagagampanan sa komunikasyon dahil maaari kami kasalamuha o makihalubilo sa iba sa kahit anong paraan mo gusto. Pwedeng sa Skype, sa Facebook, o chat, mapagbukuman o hindi. Maaari ka rin mag-post ng maraming mensahe o informasyon na gusto mo. Maaari ka rin mag-upload ng sarili mong video. Maraming paraan sa teknolohiya. Pwede ka na rin pumili ng mga manonood mo o audience mo. O diba? Saan ka ba? May tama ka. May tama po kayo. Pero ito ang isang problema sa May tama mga ka. panahon ngayon. Oo, maaari tayong makapag-post, makapag-upload ng maraming klase ng impormasyon sa kung anong paraan natin gusto. Ngunit makabuluhan ba ang mga ito? Madali na lamang para sa atin ang mag-iwan ng mga sagot, tugon o mensahe para lamang ipakita natin sa mga tao na tayo ay naka-online o tayo ay nagbabasa sa internet. Pero ang tanong, tayo ba ay nagiging matalino sa pagtugon sa mga nasa internet gamit ang teknolohiya? Alalahanin natin na minsan mas mainam o mas makahuluhan ang pakikipag-ugnayan sa kapwa kung ito ay pinaghirapan. Akin pong ibinabalik ang mikroponong ito sa ating moderator sa debateng ito. Salamat po. Palakpak kayo, ano ko? Mga kagawang ating napakinggan ang hinay ng bawat mata. Sa ating pagbabalanse, lahat tayo ay tama. Hindi masama ang magkaroon ng mga gadget na gagamitin natin makipag-ugnayan sa iba dahil sa ayaw at sa gusto natin. Ito na ay parte ng ating buhay. Ngunit kailangan lamang natin balansihin ang paggamit natin sa mga ito. Dapat kontrolado natin ang mga ito. Hindi ang teknolohiya ang siyang control sa atin. Hayaan natin magiging techy tayo. Huwag lang natin hayaan na dahil sa pagiging techy natin ay nawawala na ang pagiging tao natin. Sabi nga nila, ang lahat ng sobra ay nakakasira.
matalinong paraan. Salamat po. Mahusay! Bigyan natin ng isang napakalakas na palakpak sa kasalanan nito. Talaga namang magagaling at natatalino kayo sa mga rason. At para sa akin, naniniwala akong bawat isa sa inyo ay tama. Tama ang mga dahilan at mga rason ninyo. Dahil sa panahon ngayon, sabi nga ni Mr. Lino, tayo ay nabubuhay sa panahon ng mga bagong teknolohiya at dapat lamang na tangkilikin natin ang mga ito. Ngunit, tandaan natin, ang paggamit ng teknolohiya ay dapat kalakip nito ang talino, responsibilidad at pag-iingat. Salamat sa ating mga panelista, kalahok at mga manonood sa pagtatalo nito. Ako si Glenda L. Pito, ICT teacher ng Banda Elementary School. Salamat po.